Hello everyone, welcome again to my channel. Welcome to another day of my journey on becoming a full-time trader. Okay guys, nahulog. So ulitin natin ng intro. Good morning guys, welcome to my channel. Welcome to another day of becoming a full-time trader. So today is it's March 1. Okay, March 1, and lately I didn't post sa YouTube channel ko for 2 days. Sobrang busy guys. Okay, alam niyo na, Ramadan, walang oras. Kaya katatapos ko lang maligo. Kanina gumising ako ng maaga kasi linis ako sa sa garage kasi pinakuha yung mga alikabok, so pinam ko ng hangin. Ngayon naman pupunta ako ng Makani Mall kasi nga is kuha ko ay bibili pala ako ng bigas, okay, asukal at mantika. So ngayon update ko lang kayo sa trade natin. Trade ko kagahapon na tatlo yung trade ko kahapon, and it's all TP. So I'll upload the video, ayusin ko lang, and then I have a trade today sa BTC lang kasi today is Saturday. Walang tawag dito, walang ang market sa gold, okay, sa lahat ng currency. Pero sa lahat ng may mga platform or may mga broker na meron silang 24/7. Okay, so yung iba wala. Okay, so nagde-demo lang naman tayo. Our balance nga pala is 217. So bumaba siya nung nakaraan ng 170 plus, di ba? Or 118 80 plus. So ngayon nangalay guys yung isa kong kamay kaya pinalit ko kayo. So ngayon bumalik tayo sa 200, no? Kasi kahapon nag-profit tayo ng 20k sa BTC, at sa gold naman is 1,000 mahigit. And then nung sa reversal ng BTC nag-entry uli ako ng mga I think 10k yung profit uli. So I'll be maximizing na sa trade sa isang araw. We will take only a trade na talagang masasabi natin is 80% win. So pinag-aaralan ko talaga yung about sa volume profile. Okay, kasi may pinapanood ako isang trader na as in explain niya is volume, which is sense, my sense, not those kind of na nakikita ko sa YouTube. So as of now, we will just test the strategy. Okay, so titingnan natin kung sa 5 months ba, 3 months magiging profitable tayo sa strategy na pinag-aaral na binabacktest natin. So guys, nabubulol ako. So and I'll be planning talaga sa work ko na ang trabaho lang is magmaneho kasi marami akong time. Siyempre pagka wala ka ng maneho, it's your own time na, hindi ka na pwedeng tawagin kung anong gagawin. Dito tinatawag kasi ako So yun, sabayin lang natin yung sitwasyon natin ngayon. Okay, and then let's have a capital sa ating trade na pinapractice ngayon. So inshallah makasave tayo for ating tawag dito, para sa ating real account. Okay, kasi may 1 year na lang ako dito. So
kailangan na meron nang mangyari or meron na tayong masimulan. Okay? So ayun guys, I see you later. Ituturo ko kayo sa grocery ko mamaya sa anong tawag dito? Makani Mall sa Siamaka. Ay kahapon pala guys nung pumunta ako dito, anong tawag dyan? Nung pumunta ako dito is dito mismo sa dinadaanan ko na to. Kasi may kausap ako, nagkaroon ako ng speed limit, okay, ng violation. So ayan, kaltas na sa susunod. 200 dirham, magkano na sa atin yun. So mababa lang yung sahod natin, wala tayong magagawa doon, kasalanan ko naman. So ayun na, see you later. Tulog tayo sa mall. Hi guys, so nandito ako sa kwarto, pahinga. Kasi simula kanina busy, kaway lang, tapos tumulong ng konti sa kusina kasi nga Ramadan. So ngayon pa lang ako mag-check ng market. So habang nakahiga, syempre wala naman ginagawa pa. Kasi mamaya alas 5 magluluto na para mag-prepare sa pagkain nila. Tingin mga tayo ng chart sa trade ko kung na-TP na ba siya or na SS. So let's go. So guys, hindi tayo makakapagtingin ng chart, kakatawag lang sa akin, may tumutos ata. So later na lang. So guys, ang ending, hindi tayo nakapag-review ng chart kasi nga tinawag agad ako at may inutos na naman. So bibili ako ng gulay. Pagkatapos kong bumili ng gulay, pupunta ako sa isang anak ni matanda para kumuha ng nilotong kanin para mamaya sa kanilang pagkain. So we will check na lang later, okay, and explain ko sa inyo kung ano yung entry. Okay, basta nag-entry ako above opening price and above closing price kahapon. So yun yung aking laging ginagawa. So we will sa price kahapon, I mean ang entry natin is always below or above sa opening and closing price, okay, ng kahapon, closing price kahapon at opening price. So it means sa rules kasi we wait 3 consecutive candles in 30 minutes, so I think 1.5 hour, and at least 2.5 hours. Okay, so kasi doon sa sa Tokyo session, ilang oras din yun, di ba? So we will check kung gaano katagal, okay, mag-change ng price. And if the Tokyo session makuha natin, kasi pagka once na yung Tokyo session bumaba na siya, makakuha siya ng I think 30 to 50% ng yesterday price. Okay, there's a probability na from London session it will continue or it will do the opposite direction. Kumbaga kung nag-bearish ang Tokyo session, we will anticipate sa London session if i-continue yung trend ng Tokyo session or i-reverse. So yun guys yung lagi nating aabangan. At yun din yung aking tinitingnan, especially sa volume. Okay? Meron akong napanood na ang volume, siya yung kumbaga sa dami ng mga traders, okay, na nag-entry or nag-trade. Okay? So, sasabay lang kaming mga retail traders, ang tawag dito sa atin, mga nagtitrade ng
pakonti-konti ay retail traders. So napakaganda kasi nga you can entry and exit agad, not unlike sa mga big banks na pag nag-enter sila hindi sila pwedeng basta may naka estimated profit talaga sila, or naka-fix na yung kanilang amount to be lost and profit. So hindi din nila yun pwedeng i-close or i-take agad. So yun yung kagandahan nating mga retail traders, kasi hindi na natin pwedeng bantayan yung wala kang opisina. So for me it's easy na mag-trade habang nagtatrabaho. So we can have, alam nyo na yun, we can have extra income, not unlike sa magtrabaho lang tayo. So ayan guys, we will see later, and I hope na may nakukuha kayong aral sa aking ginagawa. So continue natin yung ating araw. Magmamadali lang kung bibili. So guys, ito na yung aking pinick up. So meron pang isa. Pagkatapos nito uwi na tayo. Sobrang busy ngayong unang araw ng Ramadan. Amoy pagkain tayo dito sa sasakyan. Tapos ito, bumili pa ako ng sa Jamia. Tapos sabi nila sobrang bagal ko daw. Kalas to? Kalas. Kalas ya. Yan nga sabi. Bye ba. Yala bye. So ayan guys, tapos na. Pauwi na tayo. Bismillah, subhanallah. Sobrang busy guys. Ayan. Hindi na tayo nakakapagano ng chart, but it's okay kasi naman ngayon Saturday. So BTC lang yung ating tinitrade pag Saturday, Sunday. Okay. So let's enjoy the day. See you again later. Para sa continuation, maneho lang ako. Guys, extra job. Tuto ng sambusa. Na-busy masyado. Hello guys. Time is 7:54. So simula kanina pagkatapos ko sa kusina, nagluto, tumulong pag sa kaso ng mga pagkain ngayon. Quick review tayo sa ating trade ngayong araw. Okay. Actually, tinignan ko na siya kanina. I will show it to you. So let's open. We just have a few minutes lang kay mamaya tatawagin na naman kanila ako. So gusto ko lang i-document yung ko ngayong araw. So ngayon, let's see sa 15 minutes. Kasi nasa tayo. 1 minute. So you can see ito yung previous day kahapon. Okay, ito yung natipi. Ito hindi to na kumbaga hindi to na trigger kasi seed limit to. So tanggalin na natin. Okay, so yung natipi ito. Okay, TP and TP, dalawang magkasunod. Okay. So ngayon naman, ngayong araw na to, March 1, ito yung entry ko kanina. Diba nag-entry tayo dito around 9 AM. Ayan. And then kanina lang mga around 6:30. Ayun, mga 6:30 guys, nag-open ako dito ulit ng isa. Kung makikita nyo, itong orange na to, yan yung opening and closing price ng kahapon ngayon. So dito nag-close, dito nag-open. Ito yung session bracket niya. Okay? Itong green na yan. So ito yung close, ito yung open. Okay? That's why same line lang siya ng kulay orange. Ngayon guys, nung mag-pullback yung okay?
Nung nag-pullback yung market, nag-entry tayo dito. So, okay. So, kung nag 1:1 tayo, dito lang yung ating stop loss. Kanina, makikita nyo dyan naman. Na-trigger na. Okay, kung 1:1 ratio, mataas lang masyado yung ratio natin. But if 1:1 ratio, natipi na siya. As you can see. Sa 30 minutes, okay, nag-bullish yun ng dalawa. Okay, ito, sa 15 minutes naman is 4. Okay, simula sa opening and closing kahapon na price, lumabas siya sa value area. Okay, so ngayon, we almost, stop SL dito, stop loss. Kung makikita nyo yung price bumaba dito ng bumaba. Okay, ayan. So, hindi siya na SL. At the same time, nag-consolidate siya dito sa part na to. Okay? So, yung London session, hindi pa siya sa London session, makita nyo, hindi niya tinuloy. Okay? Nag-consolidate siya sa London session. Hindi niya as in break yung price kahapon. Okay? Nagstay siya sa price kahapon. Closing price and opening price ngayong araw. And then, nung makita ko to na nag-consolidate siya dito, hindi siya bumaba, nag-enter ako dito guys. Itong candle na to sa puti. Okay, kasi I'm testing it. I'm testing if ma-break niya to. Okay, so this price kahapon and opening price ngayon, it will go down. So I try na mag-enter dito kasi hindi niya na-break tong price ngayong pagkatapos ng London session. Okay, New York session na to guys. So as you can see, okay, dalawa yung entry ko na yan. Worth siya ng 47,000. Okay, ang SL niya is 39. Okay, so ang ano natin dito is 1:1. Ito naman is let's check, 1:2 ratio. Okay, so let's see, kasi nakikita nyo naman, umakyat na naman uli yung price. Ayan, so nasa negative 10k pa rin tayo kasi ito yan. Okay, nag-add lang ko nito dito siya itong trade na to ang sinusunod niya. So negative pa rin tayo until now, but the thing is 47 kasi dalawang trade yan. So ngayon guys, wala akong idea if na trade na ba yung na stop or na TP na ba yung gold natin, no? But as you can see, kahapon 27 nung 27 nakalas TP tayo sa gold. Yung 28 kahapon is eto, 3. Okay, and then yung TP natin na sa March, okay, and March 1 ay yung gold natin na TP sa March 1 na, ayun, 207. So I think yung trade ko last Friday, ito na yun. Okay, na-close siya ng anong oras ba to? Around 1 a.m. Ayan, kita nyo. Okay, so papakita ko sa inyo yung mga trades ko. Isa ito sa kumbaga account history ko, mga trading journal, nandun din sa trading view. Ito yung maganda kasi makikita mo yung progress mo. Okay, since nung nag-start ako ulit dito, nandito siya lahat. So kung bibilangin natin ang TP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Okay, so bilangan naman natin yung SL. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 55, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62. Okay. So, out of 62 lost, meron tayong 36. So, halos kalahati lang. Okay? So, ano na yun? At least half yung ano, but at least sa dami ng SL natin, okay? Sa dami ng SL natin, still okay, naka-profit pa rin tayo kasi nga naka-risk management tayo. So, mayroon risk management na nangyari na yung talo mo na 10K, ang reward na gusto mong makuha, ang profit is 20K. Okay? So, yun lang guys. Ngayong araw, see you again sa susunod na tawag dito, trade ko. Okay? So, I wish na meron kayong value or lesson na nagigain sa ginagawa ko, and I will be happy na I see you at the end of this journey na nakasabay kayo. So thank you and God bless. See you later for the next video.